Maiinit na balita ngayong tanghali. Big time rollback sa presyo ng langis, posibleng ipatupad sa susunod na linggo. Biyahe ng LRT1 sa tatlong magkakasunod na weekend suspindido para bigyang daan ang konstruksyon ng Cavite Extension Project. Dating Commission on Elections Chairman Andy Bautista at tatlong Smartmatic executives kinasuhan ng korte sa Amerika dahil sa umunoy kaso ng bribery at money laundering. Kaso ng dengue at leptospirosis sa bansa tumaas ayon sa Department of Health. At Members Church of God International ginawaran ng Special Unit Award for Non-Government Organization ng Philippine National Police. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Biyernes, August 9, 2024. At una sa mga balita ngayong tanghali. May panawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang mga kaalyado ukol sa katangian ng mga personalidad na dapat piliin at suportahan sa darating na eleksyon. Ito ang binigyan diin ng Pangulo ng saksihan ang pakikipag-alyansa ng kanyang partido sa Nationalista Party na pinangungunahan ni dating Senador Manny Villar. Narito ang report ni Nel Maribuhok. We declare, as the PFP, we declare officially its collaboration with the Nationalista Party through the signing of our alliance. Formal lang nakipag-alyansa ang political party ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na Partido Federal ng Pilipinas o PFP sa Nationalista Party na pinamumunuan ni dating Senador Manny Villar. Ang alliance agreement na nilagdaan ay bilang paghahanda sa darating na 2025 elections. Para sa mga opisyal ng dalawang partido, mahalaga ang alyansa na ito sa isinusulong na polisiya ng Administrasyong Marcos na pagkakaisa. Na importante pong unity para sa ating bansa. And basically this alliance is para maging mas malakas ang puwersa ng government in serving the people. Ibig sabihin niya nagkakaisa yung mga liderato na meron tayo sa Pilipinas. Pag nagkakaisa kasi niyan, mas lalong mapadali na ipakita na dapat lahat tayo ng sambayanan ay magkaisa rin. Sa ngayon ay wala pang pinal na listahan ng NP at maging ang PFP para sa kanilang senatorial lineup. Dahil dito, 4 na major political parties na ang kaalyado ng PFP, kabilang narito ang Lakas CMD, National Unity Party at Nationalist People's Coalition. May panawagan naman ng Pangulo sa nabuong alyansa ukol sa mga personalidad na isasabak sa darating na eleksyon. At ngayon ay paghandaan na natin na mailagay natin, matulungan natin ang mga kilala natin na talagang iniisip lamang ay hindi ang politika, hindi ang partido, hindi ang sarili, kung hindi ang ating minamahal na Pilipinas. Dagdag ng Pangulo, sa paparating na midterm elections, dapat matiyak na ang mga mananalo sa eleksyon ay mga leader na nauunawaan kung papaano isasantabi ang mga personal na pagkakaiba. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Walang maibigay na deskripsyon si Vice President Sara Duterte sa kasalukuyang estado ng relasyon nito kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa isang panayam, sinabi ng pangalawang Pangulo na hindi pa sila nagkita at nakapag-usap muli ni PBBM mula nang mag-resign siya sa gabinete. Matatandaang tumakbo ang Pangulo at pangalawang Pangulo sa ilalim ng unit team noong nakaraang halalan. Subalit noong Miyerkules, naglabas ng pahayag si VP Sara kung saan binatikos nito ang pamahalaan sa kawalan nito ng aksyon sa mga isyu ng lipunan, partikular na sa kalusugan, seguridad, infrastruktura, gayon din ang isyu tungkol sa International Criminal Court o ICC. Hindi madali ang paghuli sa nagtatagong si Apollo Kibuloy. Bantay sarado kasi ng kanyang mga miyembro ang kanilang compound sa Davao City. Paniwala ng Philippine National Police.
Nasa loob lamang ng compound si Kibuloy at mahigpit nilang binabantayan ang compound dahil posibleng gumamit ito ng air asset para tumakas. Ang detalye sa ulat ni Ryan Lacanlale. Malaking hamon para sa Philippine National Police ang paghuli sa puganting si Apollo Kibuloy dahil sa kanyang mga miyembro na handang maging human shield. The challenge is how to implement this in accordance to the rules, pero at the same time with least casualty on both sides. Ayaw natin nun. Ayaw talaga natin nun. Nasa loob lang ng compound at bantay sarado ng mga miyembro si Kibuloy. Ito ang paniniwala ng Philippine National Police kaya tinututukan nila ang Kingdom of Jesus Christ compound sa Barangay Buhangin, Davao City. Batay umano sa ilang tipster, nagtatago lang si Kibuloy at ang 4 pa nitong co-accused sa compound. Kahit pa noong June 10 nang maghain ng arrest warrant ang mga pulis. Yes, that's what the indicators and the informants are telling us, na nandun lang sa loob. Kaya nga binabantayan siya ng kanyang mga tagasunod. Ayon kay PNP Region 11 Regional Director Police Brigadier General Nicolas Torre III, may lawak na 30 ektarya ang compound at mayroon itong higit 40 istruktura sa loob. May hangar din para sa 4 na helicopter at 2 private plane na ang taxiway ay konektado umano sa katabing airport. Well, mayroong way. Kung way lang ang pinag-uusapan kasi nandun ang hangar niya. Ang hangar niya may private taxiway yon papunta sa Davao International Airport. Bagamat isinuko na umano ng Apollo Air sa Civil Aviation Authority of the Philippines ang kanilang lisensya para sa air assets, hindi pa rin umano maisasantabi ang posibilidad na tumakas si Kibuloy. Lalo na't nakita umano kamakailan ang paglipad ng isang helicopter mula sa compound. Pero what will prevent them from actually just ignoring all the rules and just like what they're doing right now and make it fly? Kasi 2 weeks ago, nakita namin ng isang helicopter, lumabas lumipad Although, nang in-alert namin ng airport authorities, binaba naman nila kaagad. At ang sinabi nila ay pinapower up lang ang helicopter. Pero lumipad ang helicopter. Giit rin ng PNP, hindi panggigipit ang ginagawa nilang paghihigpit dahil bahagi ito ng kanilang estratehiya para masukol si Kibuloy. Kaya apila ng PNP kay Kibuloy, sumuko na lang ng matiwasay at harapin ang kanyang kaso sa hukuman. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inihayag ng abogado ni Apollo Kibuloy at ng Kingdom of Jesus Christ na si Attorney Israelito Torion na ayaw nilang gumawa ng espekulasyon kaugnay sa laman ng freeze order laban sa mga ari-arian at bank accounts ni Apollo Kibuloy at ng religious organization habang wala pa silang kopya nito. 20 araw ang freeze order at kasama rito ang 10 personal bank accounts ni Kibuloy, mga sasakyan nito at iba pa. Gayon din ang bank accounts ng ilan pang akusado sa krimen ng sexual abuse, trafficking, conspiracy ni Kibuloy dito sa bansa at sa Amerika. Damay rin sa freeze order ng Court of Appeals ang SMNI na television arm ng grupo ni Kibuloy. Ayon naman sa SMNI lawyer na si Attorney Mark Tolentino, iginagalang nila ang desisyon pero maghahain sila ng mosyon sa CA para maalis ang freeze order o kaya sa Supreme Court para sa temporary restraining order. Samantala, ayon naman sa Department of Justice o DOJ, ikinatuwa nila ang desisyon ng korte. So we're very happy na nag-issue na po ng freeze order ang Court of Appeals dito sa kaso ni Pastor Kibuloy. Yung basihan po nung freeze order ay yung 2 sets ng kaso. Yung isang set ay nakabinbin po sa US, sa Amerika, at yung mga kaso po naman na nakabinbin dito ay yung qualified trafficking in persons as well as child abuse. So yun po yung naging basihan dahil yun po ang naging predicate crime dito sa pag-freeze ng mga assets ni Pastor Kibuloy. Nagpasalamat si Senador Risa Hontiveros sa paglalabas ng Court of Appeals o CA ng freeze order sa bank accounts ni Apollo Kibuloy, pastor ng Kingdom of Jesus Christ.
Sa opisyal na pahayag na inilabas ni Senador Hontiveros, sinabi niyan deserve at nararapat lang ang naturang hakbang sa mga tulad ni Quiboloy. Umaasa ang senador na makatutulong ito na mapigilan si Quiboloy na tumakas ng bansa. Umpisa na rin anya ito ng pagkamit ng hustisya ng mga nabiktima nito, kabilang na ang mga menor de edad na pilit pinaglilimos maging sa mga overseas Filipino workers na nagpapakahirap makapagbigay sa grupo. Dagdag pa ng senador, katapusan na ng mga hindi magandang gawain ni Quiboloy. Tiniyak din niya na patuloy silang tatayo at maninindigan laban sa mga scammer at con artist na nananamantala sa mga Pilipino. Itinanggi ni House Committee on Appropriations Chairperson Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co ang akusasyon laban sa kanya at House Speaker Martin Romualdez ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon sa senador, nakatanggap siya ng A1 information na kinakausap umano ni na dating Senator Antonio Trillanes IV at National Intelligence Coordinating Agency Director General Ricardo De Leon ang mga retired at active police officials na iniimbestigahan ng International Criminal Court Special Prosecutor. Sa harap umano ito ni na Speaker Martin Romualdez at Congressman Co. Batay sa Ako Bicol Party List Representative, walang nabanggit na pag-testify laban sa kanino man sa ICC sa 2 beses na pagkakataong makapulong nito si Police Major General Romeo Caramat Jr. noong 2023 at kamakailan. Aniya, sa pakikipag-usap ni Speaker Romualdez sa Police Major General, narinig nitong willing si Caramat na sabihin ang lahat ng nalalaman nito kaugnay ng extrajudicial killings o EJKs kapalit ng appointment nito bilang hepe ng pambansang pulisya. Subalit, tinanggihan umano ito ng lider ng Kamara at ipinahayag na ang presidente ang nagtatalaga ng PNP chief at hindi ito maaring mag-endorso kapalit ng anumang konsiderasyon. Ipiniresinta kahapon ni Commission on Elections of COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang mga hawak nilang dokumento kaugnay sa mga paninira sa kanya at sa COMELEC. Batay sa investigasyon ng COMELEC, ang dating provider ng komisyon na Smartmatic ang posibleng nasa likod nito. Itinanggi naman ng Smartmatic ang akusasyon ni Garcia. Samantala, may panawagan din si Garcia sa Pangulo kaugnay ng mga paninira ngayon sa kanila. Ang detalye sa ulat ni Dante Amento. Sa muling pagharap ng Commission on Elections o COMELEC and Bank sa media, idinitalya ni Chairman George Erwin Garcia ang isyu kaugnay sa umano'y pera na ipinadala sa pamamagitan ng 2 foreign bank accounts sa Cayman Islands na pinalilitaw na pagmamay-ari niya. Ipinakita ni Garcia ang nagpadala ng pera sa kanya umanong account ay Jaleo Consulting LLC, isang firm na nakabase sa Florida sa Amerika. Jaleo Consulting LLC ang nagpadala. Alam niyo po, nung makita ko po yan, ako po'y kinilabutan. Sapagkat isa lang ang pumasok sa akin bilang namumuno ng COMELEC. This is direct intervention sa eleksyon ng Pilipinas ng isang foreign entity. Dagdag pa ni Garcia, ang Jaleo Consulting LLC ay pagmamay-ari ng abogadong si Jose Herrera. Si Herrera ay direktor ng Albatros Technologies Corporation sa Barbados na konektado umano sa Smartmatic. Ang ipinagtataka pa ni Garcia, ang address ng opisina ng kumpanyang ito at Smartmatic sa Barbados ay pareho. Dagdag pa nito, si Herrera ay abogado ng Smartmatic at biyanan ng isa sa may-ari ng kumpanya. Coincidence lang ba yan? Sana maipaliwanag sa atin bakit parehas ang address nila. Isa lang ang konklusyon natin kapag ganyan, pero ayaw kong ako magawa ng konklusyon. Parehas po ang kanilang address. Pero hindi po ako nagsettle doon. Inalam ko pa, sino ba talaga yung Jose Herrera na yan? Lawyer po pala ng dati nating provider eh. Nandyan din po, mariresearch nyo. At ang pinaka-importante, father-in-law ng founder, ng one of the founders and owner ng dati nating provider. Sa mga revelasyong ito, sabi ni Garcia, bahala na ang taong bayan na humusga at mag-isip kung sino ba talaga ang nasa likod ng paninira sa kanila. Ang Smartmatic naman ay sinabing nalungkot sila sa mga akusasyon ni Chairman Garcia.
hindi umano sila sangkot o nasa likod ng mga pahayag ni Garcia. Nanawagan at humingi ng tulong ang Paul Chief kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sana huwag tulutan na may mga kumpanya o individual, lalo na dayuhan, na sirain ang proseso ng demokrasya sa bansa. Sana po matulungan tayo na yung mga gantong tao, entities, hindi makapamayagpag sa ating pong lipunan. Alam niyo po, ito po'y isang banta sa ating demokrasya, ang pakikialam ng isang foreign entity sa ating halalan. Sa pinuno naman ng Kamara at Senado, pakiusap din ng Paul Chief na sana huwag magamit ang kanilang institusyon para magpakalat ng maling impormasyon. Sana po, huwag tayong papayag na ang ating pong mga opisina at mga institusyon ay magagamit upang maghasik ng mga kasinungalingan, pag magbintang sa mga tao at manira ng puri ng iba. Naniniwala si Garcia na magdudulot ng banta sa kanyang buhay at pamilya ang mga binitiwan niyang mga pahayag. At ngayong nasabi na niya ang lahat, hindi na sila sasagot pa sa mga kahalintulad na isyu. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sinampahan na ng kaso ng U.S. Federal Grand Jury sa Florida ang dating chairman ng Commission on Elections na si Andres Bautista at 3 pang executives ng Smartmatic. Kaugnay ito ng umano'y pagtanggap ni Bautista ng suhol mula sa kumpanya na nag-supply ng vote counting machines at service provider noong 2016 elections sa Pilipinas. Mula sa Maynila, balikan natin si Dante Amento live. Dante, ano na yung detalye nitong isinampang kaso ng US Court laban kay dating COMELEC Chair Andy Bautista at may pahayag na ba siya ukol dito? Magandang tanghali aga sa press release na inilabas ng United States Department of Justice o US DOJ ngayong araw, Biyernes, August 9, Philippine time. Inanunsyo nito ang pagsasampa ng kaso ng US Federal Grand Jury sa Florida laban kay dating Commission on Elections o COMELEC Chairman Andres Bautista. Kasama rin sa kinasuhan ang 2 pang executives o opisyal ng isang election voting machine at service provider company dahil sa bribery o panunuhol at money laundering scheme kaugnay sa 2016 election sa Pilipinas. Bagamat hindi direktang pinangalanan kung anong kumpanya ito, pero ang naging provider ng COMELEC noong 2016 elections ay ang Smartmatic Company. Dagdag pa ng US DOJ, batay sa indictment, tumanggap umano ng nasa $1 bilyong si Bautista sa pagitan ng taong 2015 at 2018 sa pamamagitan ni Roger Pinate at iba pang kasabwat para masigurado ang kontrata. Si Pinate ay General Manager ng Smartmatic. Ang bribe money o suhol ay idinaan umano sa slush fund sa pamamagitan ng over-invoicing o ito yung ginawang mas mataas ang presyo ng bawat voting machine. Ipinadala ang pera sa iba't ibang bangko sa Asia, Europe at Amerika kasama na ang Florida. Sa naunang pahayag ni Bautista, itinanggi niya na humingi siya ng suhol sa Smartmatic o anumang kumpanya. Sa pahayag naman ng kumpanyang Smartmatic, kinumpirma nila na 2 umano sa kanilang empleyado ang nakasuhan dahil sa paglabag sa Foreign Corrupt Practices Act. 10 taon na ang nakararaan. Nanatili pa namang inosente ang mga ito hanggat napatutunayan. Pero inilagay na umano nila kaagad sa leave of absence ang mga ito. Dagdag pa ng kumpanya, walang voter fraud na iniugnay sa kanila at hindi nakasuhan ang mismong Smartmatic. Samantala sa pahayag naman ni incumbent COMELEC Chairman George Erwin Garcia, sinabi nitong biglaan at hindi inaasahan itong naging pangyayari. Ito anya ay vindication para sa kasalukuyang pamunuan ng COMELEC. Binigyang din nito na tama sila sa naging desisyon na i-disqualify nila ang Smartmatic para hindi na makasama sa bidding ng 2025 elections at sa mga hinaharapang halalan sa Pilipinas. Yan ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento. Nakaharap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang ang mga miyembro ng United States Congressional Delegation na pinangungunahan ni Representative Michael McCaul na chairman ng House Committee on Foreign Affairs at chairman emeritus ng House Committee on Homeland Security. Pinasalamatan ni Representative McCaul si Pangulong Marcos Jr. dahil sa patuloy na suporta ng Pilipinas sa Amerika.
Pinuri din ng US lawmaker si PBBM dahil sa naging pahayag nito sa Shangri-La Dialogue sa Singapore noong Mayo. Pinasalamatan naman ni Pangulong Marcos Jr. ang US Congress sa suporta sa alliance ng Pilipinas at Estados Unidos. So again, from the President of the Philippines, we express the gratitude of all that the United States has done, especially and continues to in support of our alliance and the adherence, strong and plus adherence. Ilang kautusan ang inilabas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ukol sa paglikha ng isang opisina sa pagbibigay proteksyon sa mga bata. Gayun din ang travel tax exemptions sa piling international travelers sa Palawan at Mindanao. Mula sa Malacanang, makibalita tayo kay Nel Maribohok live. Nel, ano yung detalye nitong mga bagong kautusan na inilabas ng Pangulo? Yes, guys, ang executive order ang inilabas ng Malacanang na nagtatakda ng libreng travel tax sa mga pasaherong mula International Airport at Seaport ng Palawan at Mindanao na pupunta sa East Asian Growth Area. Batay sa EO29, nakasaad ng direktiba ng Pangulo na hindi na kailangan magbayad ng travel tax sa mga pasahero mula Palawan at Mindanao na lilipad papuntang Brunei, ilang bahagi ng Indonesia at Malaysia. Exempted din sa travel tax sa mga pasaherong may connecting flight sa Mindanao at Palawan papunta sa mga nabanggit na bansa. Samantala, iniutos naman ng Pangulo ang paglikha ng Presidential Office for Child Protection sa gitna ng pagtaas ng kaso ng Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children o OSAEC. Sa ilalim ng Executive Order No. 67, ang bagong tagapan ay nasa ilalim ng Office of the President at pangangasiwaan ng isang Presidential Advisor. Ang Child Protection Office ang magmomonitor at pagtutugmain ng mga hakbang at polisiya ng gobyerno sa pagbibigay proteksyon sa mga bata. Isa pang kautusan ang inilabas ng Malacanang. Ito naman ay ukol sa reorganization ng Interagency Task Force on Zero Hunger. Sa ilalim ng Executive Order No. 66, ang sinumang miyembro ng task force ay maaaring magtalaga ng kanyang kapalit na magre-representa ng kanyang tanggapan kapag siya ay absent. Ang kalihim ng Department of Social Welfare and Development ang chairperson ng task force at co-chairperson naman ng Executive Director ng National Nutrition Council. Samantala, inaprubahan naman ni PBBM ang pagsasanib ng United Coconut Planters Bank Leasing and Finance Corporation o ULFC at Land Bank of the Philippines Leasing and Finance Corporation o LLFC. Ito ay batay naman sa Executive Order No. 65. Parehong nasa ilalim ng Department of Finance ang LLFC at ULFC na mga korporasyong nagpapautang sa mga negosyo para sa pagbili ng kagamitan at iba pang ari-arian. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Nel Maribohok. Nais ng Transport Group na Manibela na makausap si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang isaayos ang implementasyon ng Public Transport Modernization Program o PTMP dahil sa pangamba nilang tuluyang ma-phase out ang mga tradisyonal na jeep. Narito ang report ni JP Nunez. Humingi na ng permit sa Manila City Government ang Transport Group na Manibela para sa planong programa sa Mindiola sa August 14. Nais nilang muling manawagan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magbago pa ang isip nito hinggil sa desisyon na huwag suspindihin ang implementasyon ng Public Transport Modernization Program o PTMP. Panawagan ng chairman ng grupo na si Marval Buena pati na ng kanilang mga chapter leader makausap sa Malacanang ang Pangulo. Gusto nilang personal na maiparating ang umano'y kapalpakan sa implementasyon ng programa. Sana naman ho magkaroon ng totoong dialogo sa pagitan ng pamahalaan at ng mga stakeholders katulad ng mga super operator at ng mga totoong mananakay. Pagbuksan mo kami ng inyong pinto, buksan ninyo ang palasyo ng Malacanang. Upuan natin ito at pag-usapan. Sa totoo lang, naghahanap buhay sana kami ngayon, pero nandito na naman kami para iparating sa inyo o nagmamakaawa kami. Ilagay lang po namin, totoo po yun, nagmamakaawa na po kami sa inyo. Pakinggan nyo po kami, Pangulong BBM.
Kung hindi sila pakikinggan ni PBBM hanggang Martes, nagbanta ang grupo na magsasagawa ng tigil pasada at mga kilos protesta mula August 14 hanggang August 16, Miyerkules hanggang Biyernes. Magmamarcha uli sila mula sa Welcome Rotunda sa Quezon City hanggang sa Menjola sa Maynila. Nasa higit 6,000 mga tsuper at operator ang inaasahang sasama sa protesta mula sa Metro Manila, Region 4A at Central Luzon. Kung wala pong malinaw na direktiba galing sa Malacanang, sa DOTR o LTFRB, kung papaano itong minorya na natitira, strike po kami ng Miyerkules, Huwebes, Biyernes. Nauna nang sinabi ni LTFRB Chairman Chofilo Guadis III na wala namang nagiging epekto ang ilang ulit na tigil pasada ng manibela. Dapat ding ituloy ang modernisasyon dahil suportado ito ni PBBM at mayorya ng mga operator sa bansa ay sumunod na sa programa. Ang koalisyon naman ng transport cooperatives na Magnificent Seven pinasalamatan ang Pangulo. Ayon kay Obet Martin ng Pasang Mazda, magpapatuloy sila sa programa dahil naniniwala sila na ang layunin ng modernisasyon ay upang makapagbigay ng mas komportabling biyahe sa mga mananakay. Nasimulan namin to, ipagpapatuloy pa rin po namin ang mga pagbili ng mga bagong sasakyan upang magkaroon naman ng kasiyahan o kaligtasan, safe, ang ating safe, convenient ang ating mga mananakay. Ang MMDA nakahanda umanong magbigay muli ng libreng sakay kung mayroong mga ruta na may stranded ang mga pasahero. Nakahanda po tayo na mag-provide ng libreng sakay, mag-provide ng security doon sa mga hindi sumasama sa tigil pasada. I-activate po siguro natin yung atang interagency task force ng tigil pasada para po sa paghandaan yan at rumesponde sa anuman pong pangangailangan ng ating mga kababayan. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pansamantalang sususpindihin ng Light Rail Manila Corporation ang biyahe ng LRT-1 sa 3 magkakasunod na weekend upang bigyang daan ang konstruksyon ng LRT-1 Cavite Extension Project. Mula sa Quezon City, makibalita tayo kay JP Nunez live. JP, kailan ba itong 3-weekend suspension sa biyahe ng LRT-1 at nasa ilang mga pasahero ba yung maapektuhan nito? Aga, isasagawa itong weekend suspension sa LRT Line 1 sa huling 3 linggo ng August at hanggang sa September 1. At ayon sa Light Rail Manila Corporation o LRMC, posibleng nasa 200,000 na mga pasahero kada araw yung maapektuhan. Inanunsyo ng LRMC na magpapatupad sila ng 3-weekend suspension sa operasyon ng LRT-1. Batay sa anunsyo, walang biyahe ng tren sa August 17 at 18, August 24 at 25, at August 31 hanggang September 1. Yan ay mga araw ng Sabado at Linggo. Sa mga petsa na yan ay walang operasyon ang existing line ng LRT-1 mula sa Fernando Po Jr. Station sa Quezon City hanggang sa Baclaran Station sa Pasay. Ayon sa LRMC, magsasagawa sila ng integration sa existing system ng LRT-1 at ng ginagawang Cavite Extension pagdating sa signaling system. Meron ding mga demonstration test na gagawin at operational exercises para tiyakin ang kaligtasan at reliability ng extended system. Inaasahan na yung ibang mga istasyon ng LRT-1 Cavite Extension Phase 1 ay mabubuksan bago matapos ang taon. Noong May, nasa 99% na ang completion rate ng proyekto. Ayon sa LRMC, ang pansamantalang pagsasara sa 3 sunod-sunod na weekend ay magbubunga naman ng mas kumbinyenteng biyahe ng mga pasahero sa mas matagal na panahon, oras na matapos ang Phase 1 ng Cavite Extension. Aga, inaabisuhan ng LRMC yung kanilang mga commuter na planuhin yung kanilang biyahe dahil nga dito sa
ipatutupad o isasagawang 3-weekend suspension. Ayon sa LRMC, pwede namang sumakay sa ibang mga mode of transportation yung mga commuter gaya ng jeep, ng bus at ng EDSA carousel. Yan muna ang ating latest live mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, JP Nunez. Good news para sa mga motorista. Magpapatupad ng big-time rollback sa presyo ang mga kumpanya ng langis sa susunod na linggo. Base sa resulta ng 4 na araw na oil trading, maaaring bumaba ng 1 peso and 90 centavos hanggang 2 pesos and 10 centavos ang presyo ng kada litro ng diesel, habang mahigit 2 piso naman kada litro ang posibleng maging rollback sa gasolina at kerosene. Sa Lunes, iaanunsyo ang final oil price adjustment na ipatutupad sa araw ng Martes, August 13. Nakapagtala na ng 67 kaso ng leptospirosis ang Department of Health matapos ang mga pagbahang dulot ng bagyong Karina at Habagat noong nakaraang buwan. Bukod sa leptospirosis, iniulat din ng DOH ang tumataas na mga kaso ng dengue sa bansa. Mula sa Quezon City, makibalita tayo kay Jed Neresina live. Jed, ilan na ba sa kabuuan yung mga kaso ng leptospirosis at dengue ngayong taon base sa datos ng DOH? Aga sa datos ng DOH hanggang nitong July 27 ay naitala ang 1,444 na kaso ng leptospirosis, kung saan 67 dito ay naitala matapos ang pagbahang dulot ng bagyong Karina at Habagat. Sinabi ng DOH, bagamat 67 pa lang ang naiulat na kaso sa buong bansa sa pagitan ng July 14 at July 27, maaaring mayroong mga naantalang case reports kaya posible pa itong madagdagan. Samantala, ang mga kaso ng dengue sa bansa ay patuloy na tumataas ngayong tag-ulan, kung saan as of July 27 aga umabot na ito sa higit 120,000 na kaso. Sa pinakabagong datos nga ng Department of Health, umabot na sa 18,000 na kaso ang naitala mula June 30 hanggang July 13. Ito ay mas mataas kaysa noong nakaraang buwan na 12,153 kaso mula June 16 hanggang June 29. At aga ang Western Visayas, Central Visayas, Cagayan Valley at Calabarzon ang nakaranas ng tuloy-tuloy na pagtaas ng mga kaso ng dengue sa bansa. Kaugnay naman ito, tiniyak ng DOH na patuloy silang nakabantay laban sa mga kaso ng leptospirosis at dengue at muli silang nagpapaalala sa publiko na pag-ibayuhin ang pag-iingat lalo na ngayong panahon ng tag-ulan. Ayan muna ang update. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Jed Neresina. Ipatutupad na sa Cordillera Administrative Region ang 50 pesos na bagong flag down rate ng mga taxi na pumapasada sa rehiyon. Mula sa Baguio City, makibalita tayo kay Grace Doctolero live. Grace, sinimulan na rin ba ang calibration sa mga metro ng taxi dyan sa Baguio? Yes, Ella, sinimulan na nga ang calibration ng mga taxi dito sa lungsod ng Baguio. Binilinan na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang mga taxi driver sa rehiyon na kumuha muna ng fair guide sa opisina bago sila magpatupad ng bagong flag down rate. Binilinan din ang recalibration sa mga taxi. Ito ay matapos magsimula kahapon ang 50 piso na flag down rate. Pinirmahan na nga ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang petisyon ng mga Taxi Operators Association na pagtataas ng flag down rate. Sa desisyon na inilabas ng LTFRB, magiging 50 pesos na ang flag down rate sa buong bansa, kabilang na dito ang Cordillera Administrative Region. Ayon sa LTFRB, naghain ng motion for reconsideration noon ang iba't ibang operators ng taxi sa bansa. Nataasan pa ang flag down rate ng aprobahan na ahensya, ang dagdag singil na 5 piso. March pa ito na aprobahan pero hinintay ng regional offices na maging klaro ang calibration guidelines bago na ipatupad.
Gayunman, marami sa mga taxi driver ang hindi pa alam sa desisyon ng LTFRB kaya hindi sila nagtungo sa mga calibrator na otorisado ng LTFRB. Paalala ng LTFRB, hindi dapat basta-bastang maningil ang mga taxi drivers na hindi pa nakapagpa-calibrate ng metro. Bago sila maningil, dapat mayroon muna silang maipakitang fare metrics o fare guide sa mga pasahero mula sa mismo sa LTFRB. Dito nakapaloob ang pagtataas ng flag down rate. Ang mga mapapatunayang lumabag sa overcharging ay maaaring patawan ng 6,000 piso na multa sa operator at driver sa unang paglabag, habang 11,000 piso naman na multa at suspensyon ng prangkisa sa loob ng isang buwan sa ikalawang paglabag. 16,000 pisong multa at pagbawi ng prangkisa naman ang parusa sa ikatlong paglabag. Paalala ng LTFRB na matapos makalibrate, mahalagang sumalang muna ito sa kanilang inspeksyon at kung pasado ay siselyuhan na ito ng ahensya. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Grace Doctolero. Nagsimula na ngayong araw ang isinasagawang Calabarzon Coffee Expo sa Tagaytay City, Cavite. Dito, tampok ang iba't ibang mga produkto na gawa sa kape na layon na mapalakas pa ang coffee industry. Mula sa iba pang detalye, makibalita tayo kay Benedict Samson live. Benedict, ano-ano yung maaring matangkilik ng ating mga kababayan na nagnanais magtungo dyan sa Coffee Expo? Magandang tanghali, Aga. Liberica, Robusta, Excelsa at iba pang uri ng mga kape yung maaaring mabili ng ating mga kababayan dito sa isinasagawang Coffee Expo sa Tagaytay City. Sinimulan na kaninang umaga ang Calabarzon Coffee Expo na ginanap sa Fora Mall sa Tagaytay City, Cavite. Kasama ang Department of Agriculture, Department of Trade and Industry at iba't ibang coffee producers sa Calabarzon region. Layo nitong Coffee Expo na mapaunlad ang kalidad ng kape sa rehiyon. Katulong ang ilang researchers, matuturuan din ang mga coffee producer at key industry player upang palaguin at pasarapin ang kanilang ibinebentang produkto. Aga, tatagal itong Coffee Expo dito sa Tagaytay City hanggang sa August 11, araw ng linggo. At yan muna ang ating update mula rito sa Tagaytay City, Cavite. Balik sa inyo dyan, Aga. Maraming salamat, Benedict Samson. Sa unang pagkakataon, naglabas ng babala ang Japan sa pagkakaroon ng banta ng isang mega earthquake sa malapit na hinaharap. Inilabas ang advisory gabi ng Huwebes, August 8, at inabisuhan ang publiko na maging alerto, subalit huwag lumikas. Binigyan din sa warning na hindi ito nangangahulugang malapit nang mangyari ang isang malakas na lindol, subalit mas mataas ang tsansang mangyari kaysa pangkaraniwan. Ginawa ang babala ilang oras matapos na yanigin ng 7.1 magnitude na lindol ang southern island ng Kyushu na wala namang naiulat na matinding pinsala. Nanumpa na bilang interim Prime Minister ng Bangladesh ang Nobel laureate na si Muhammad Yunus sa Presidential Palace sa Dhaka. Pangako nito, isusulong, susuportahan at ipagtatanggol ang konstitusyon. Kasama ng 84-year-old na si Yunus sa pananumpa ang bagong gabinete. Ilang araw matapos na magbitiw sa pwesto si Sheikh Hasina, lumipad patungong Dhaka si Yunus. Nangyari ito kasunod ng ilang linggong kilos protesta kung saan ilang daang tao ang nasawi bunsod ng mga karahasan. Naglabas ng joint statement ang Estados Unidos, Egypt at Qatar na nananawagan sa Israel at Hamas na muling magkaroon ng negosasyon sa tigil putukan at hostage release deal. Sa pahayag, bumuo ng isang balangkas ng kasunduan ang tatlong bansa at ang kailangan na lamang tapusin ay mga detalye sa pagpapatupad nito. Batay sa Israel, magpapadala ito ng negotiators sa panukalang pag-uusap sa August 15 sa Doha o Cairo.
Wala namang agarang tugon dito ang Hamas. Layo ng panibagong diplomatikong hakbang na mahinto ang pag-igting ng tensyon sa rehiyon kasunod ng assassination ng Hamas leader noong nakalipas na linggo. Magdaragdag ng medical equipment, hospital beds at air conditioning system ang Viluna Medical Center para sa Mental at Behavioral Science Ward. Ang ospital ang napiling beneficiary ng AFP Lady Gunner bilang champion sa UNTV Volleyball League Season 2. Narito ang report ni Harry Ilagan. Bukod sa 17 departamento ng Victoriano Luna Hospital, nakatuon din ang Armed Forces of the Philippines sa pagtulong sa mental health at behavioral science ward ng ospital. Nais ng AFP na matulungan ang mga sundalo sa naturang ward na nagkaroon ng iba't ibang kondisyon dahil sa pagganap ng kanilang tungkulin. Ang Viluna Medical Center ang kauna-unahang ospital sa Pilipinas na inilaan para sa mga miyembro ng hukbong sandatahan, lalo na sa panahon ng digmaan. The Department of Mental Health and Behavioral Science is one of the 17 departments of the Viluna Medical Center. Currently, we are the premier mental health facility of the AFP. We cater for 75. It's a 75-bed mental health facility of the AFP. Nag-back-to-back champion ng AP Lady Gunner upang matulungan ang ating mga veteranong sundalo. Ayon sa Department Head ng Mental Health at Behavioral Science ng Viluna Medical Center, gagamitin nila ang cash prize ng AP Lady Gunner na 1 milyong piso para gawing mas maayos at komportable ang mga sundalong pasyente. The proceeds will be used to enhance the facility, our acute care unit, which is in need of some hospital equipment such as hospital beds and other modalities that will cater for their recovery from the mental illness. Bagaman hospital ng pangsundalo, marami ring sibilyan ang nagpapagamot sa Viluna Medical Center, kabilang ang mga dependents o pamilya ng mga kawal. Tinatanggap din sa hospital na ito ang mga indigent o may hirap nating kababayan at mga sibilyan. The Viluna Medical Center caters active military personnel, their dependents, and authorized civilian. What are these authorized civilian? Because in the AFP organization, we have the civilian employees, and some we allocate 10% for indigents. Samantala, ginawa naman ng Medal of Honor ang piling manlalaro ng AP Lady Gunner sa katatapos lang ng UNTV Volleyball League season. Binigyan po natin sila ng mga medalya just because they have excelled in their respective sports at dahil gusto po naming i-promote talaga yung kamalayan ng ating mga kabataan sa sports instead po na kung ano po yung isipin nila, mga krimen o kaya sumali sa mga rebeldeng grupo, mas maganda na lang po na mag-focus sila sa sports. Nagpapasalamat naman sa UNTV ang pamunuan ng AFP sa pangunguna ni Chief of Staff General Romeo Browner dahil inspirasyon sa maraming kabataan ang liga ng mga public servant. Unang-una, nagpapasalamat kami sa UNTV dahil dito sa ginawa niyong programa, especially sports program, pag-promote po ng mga sports like basketball and volleyball. Napakahalaga po ito sa hindi lamang sa moral ng aming mga sundalo at ng mga participants, but really in uniting the Filipino people. Harry Ilagan, UNTV, News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Tumanggap ng parangal mula sa Philippine National Police ang Members Church of God International o MCGI kasabay ng pagdiriwang sa ika-123 anibersaryo ng Police Service. Narito ang report ni Ryan Lacanlale.
And to all our awardees this year, my sincerest congratulations on your well-deserved recognition. May you serve as an inspiration for others to serve our people with integrity, excellence, and utmost dedication. Maging inspirasyon sa kapwa at ituloy ang mabubuting gawa. Ito ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga tauhan ng Philippine National Police at stakeholders na kinilala ang natatanging ambag sa pulisya at komunidad. Kasabay ng pagdiriwang ng ika-123 anibersaryo ng Police Service kahapon August 8. Kasama sa mga pinarangalan ang Members Church of God International o MCGI na tumanggap ng Special Unit Award for Non-Government Organization ng PNP. Kaugnay ito ng partnership at mga proyekto ng MCGI na nakatutulong sa advokasya ng PNP para sa publiko. Una po sa lahat, siyempre nagpapasalamat tayo sa Panginoong Diyos at sa kapatirang sumusuporta po sa ating sama-samang paggawa sa MCGI. And of course, hindi naman ito mangyayari kung hindi po sa pamamagitan ng masipag at matyagang pagtuturo ni Kuya Daniel. May nilagdaang mga kasunduan ng MCGI sa ilang police offices sa bansa para sa outreach programs at humanitarian missions. Ayon kay Brother Danny Navales, sa pamamagitan nito ay mas mapapadali ang pag-abot sa mga nangangailangan dahil katuwang ng MCGI ang puwersa ng uniform personnel. Pero ngayon, mas nakikita po natin yung mas malawak na scope at mas madali nating nagagawa dahil nga po sa katulong na natin yung mga otoridad at naabot na natin yung mga dating hinihirap tayo makarating sa mga kanayunan na kung saan mayroon pang mga balakid minsan, pero ngayon very smooth yung atin pong pakikipagtulungan sa mga kababayan natin dahil nandiriyan nakasuporta ang PNP, of course minsan yung Philippine Army. Sa ngayon, may 14 na Memorandum of Understanding at Memorandum of Agreement ang pulisya at militar sa MCGI. Mayroon ding 37 na granting at outreach activities. Kasama sa mga programa ang paglalagay ng solar lamps sa mga liblib na lugar. Classroom building, medical mission, feeding program, turnover ng assistive devices, computer, laptop, printer at iba pa. Pagtitiyak naman ng MCGI na magpapatuloy ang kanilang pagtulong sa kapwa, may pagkilala man o wala. Ang instruction naman lagi po sa atin ni Kuya Daniel, with or without recognition, nakagaya nito, tuloy-tuloy tayo sa mas papalawak pa po na sama-samang paggawa sa kapatirang MCGI, lalo din naman at kapartner din naman natin officially ang UNTV, Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Awit, Kapitulo 37, versikulo 1 na nagsasabi, "Huwag kang mabalisa dahil sa mga manggagawa ng kasamaan, ni managhili ka man sa kanila na nagsisigawa ng kalikuan." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una,
ang pagkalinga sa kapwa. UNTV News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali at Happy Weekend!